Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bibili ang pamahalaan ng karagdagang barko at aircraft para sa Philippine Coast Guard o PCG. Sa kanyang pahayag na ginanap sa 124th founding anniversary ng ahensya. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Sa pagdiriwang ng ika-124th founding anniversary ng Philippine Coast Guard PCG, nangako si Pangulong Marcos Jr. na bibili ang administrasyon ng mas maraming barko at aircraft upang mas palakasin ang pagbabantay ng PCG sa West Philippine Sea. We will keep investing in new vessels, in aircraft, command posts, communication systems. We will improve training facilities and logistics to provide every PCG personnel a sense of dignity in fulfilling their roles. We are also building facilities such as the PCG General Hospital, the Maritime Law Enforcement Training Center in Misbis, and the First Responder and Nursing Serving Facility, amongst others, to ensure that your welfare, whether at sea or on land, remains a priority. Sa kabilang banda, tiniyak ng Pangulo na nakasuporta ang pamahalaan sa ahensya dahil sa dedikasyon at tapang ng mga ito sa pagprotekta sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Makaraang mabilis na nagresponde at tumulong ang PCG sa mga napinsala ng magnitude 6.9 na lindol na tumamas sa Bugo City, Cebu. Bukod pa rito ay nanunsyo rin ng Pangulo ang bagong PCG General Hospital sa Taguig na sinimulang gawin nitong October 21. Ito ang pinakaunang ospital ng PCG na itatayo sa bansa na magbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga personnel ng ahensya, kani-kanilang mga pamilya, maging sa mga mamamayang Pilipino lalo na sa oras ng sakuna. Sa kabilang banda, pinuri ng Pangulo ang PCG sa pagprotekta nito sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea at sa patuloy na pagbabantay sa karagatan ng Pilipinas. And in the West Philippine Sea, you are our first responders, ensuring the safety, dignity, and livelihood of our fisherfolk. Alam ko po na hindi madali para sa ating mga mangingisda na maghanap buhay na walang katiyakan sa kanilang pagbabalik. And yet, when they see you carrying the flag at sea, they feel hope that the Filipino spirit will never yield and that they are always in the hearts and minds of all Filipinos and our uniformed services. For each time you see you remind the world that the Philippines will always protect what is ours. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, bunsod ng kamakailang hiling sa ICI ng isang individual para imbestigahan si First Lady Lisa Marcos kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ilang makabayang grupo maging ang palasyo ang kumestyon sa naturang liham. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Kinuwestiyon ng Malacanang at ilang makabayang grupo ang kahilingan ng isang individual para imbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay kasunod ng paghahay ng urgent request ng isang cultural and peace advocate na si John Santander sa ICI nitong Martes para imbestigahan ang unang ginang at special envoy to China Maynard Ngu kaugnay ng maanumalyang proyekto ng DPWH. Matatandaan na lumutang ang pangalan ni Ngu sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na umano'y bagma ni Senator Francis Cheese Escudero. Sa pagtawag ng palasyo na isang fishing expedition ang naturang liham, kanilang binigyang diin na dapat lahat ng imbestigasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at hindi sa mga sabi-sabi lamang. Ito ay kasunod ng pagkwestiyon ni Castro sa kredibilidad ni Santander sa paghahay ng liham sa komisyon
kung saan walang matibay na impormasyong nag-uugnay kay Marcos sa naturang kontrobersiya. Kinuwestiyon din niya kung lubos bang nauunawaan ni Santander ang mandato ng ICI at kung mayroon itong personal na kaalaman sa umano'y relasyon ni na Araneta Marcos at Ngu. Kaugnay nito ay nanawagan ng Chairman Emeritus ng apat na makabayan at sibikong organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia ng patas at mahinaong pagtingin sa mga isyong ibinabato laban sa unang ginang. Sa pagsang-ayon na pahayag ni Goytia, bagamat mahalaga ang pananagutan sa mabuting pamamahala, kailangan kaakibat nito anya ang paratang na may basihan. Dagdag pa niya, ang pahayag ng Malacanang ay paalala na ang bawat investigasyon ay dapat idaan sa tamang proseso ng batas. Dahil sa ganito anya gumagana ang demokrasya sa pagsunod sa batas. Iginiit din ni Goytia na ang pag-atake sa unang ginang ay hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa pagiging malapit niya sa Pangulo, isang taktika na anya'y nagpapahina sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon. Dagdag pa niya na ang mga proyekto sa flood control ay hawak ng mga ahensya ng gobyerno na may sariling auditing process, kaya hindi ito maaaring iparatang sa mga pribadong individual. Kaya naman ipinaalala ni Goytia na mahalaga ang patas na pamamahayag at responsableng pagtatanong. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tinawag naman ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na isang secret decision ang paglabas ng pasya ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 na bumaligtad sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Ito ay kasunod ng hindi pagtuloy ni Remulla ng pagpapadala ng liham kay Senate President Tito Soto para ipatupad sana ang naturang order laban sa senador na inilabas ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016. Laman nito ang umano'y maling paggamit ni Villanueva ng kanyang PDAF bilang kinatawan ng SIBAC Party List. Samantala, pag-aaralan pa umano ng tanggapan ni Remulla ang nasabing reversal at kung bakit ngayon lamang ito lumabas. Sa iba pang balita, nais isulong ng Murang Kuryente Party List ang panukala na matanggal ang 12% value-added tax sa bayarin upang matulungan ang mga consumer. Tunghayan ang ulat mula rito. Isinusulong ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap ang agarang pagtatanggal ng 12% value-added tax o VAT sa kuryente bilang konkretong hakbang upang mapagaan ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino sa tumataas na singil sa kuryente. Ayon pa kay Yap, ang pagtatanggal ng buwis ay direktang makikinabang ang mga consumer dahil ang diskwento ay mapupunta kaagad sa kanilang bulsa nang hindi na kailangang pumila o maghintay ng tulong mula sa gobyerno. Bukod dito, iminungkahi rin niya ang pagkakaloob ng consumer ayuda na sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maaaring pondohan mula sa 300 billion pesos na pondo ng ahensya. Target ng panukala ni Yap ang mga pamilyang kumikita ng 4,000 pesos pababa kada buwan na maaaring bigyan ng 25% discount sa kanilang buwan ng konsumo sa kuryente. Dagdag pa niya, ang ganitong sistema ay makakatulong sa mga Pilipinong hirap sa gastusin dahil maaari nilang magamit ang natipid na halaga sa pagkain, gamot at edukasyon ng kanilang mga anak. Ayon pa kay Yap, ang pangunahing isyu na kinakaharap ng sambayanan ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente na nagiging pabigat lalo na sa mga low-income households. Iginiit niyang bagaman may mga pangmatagalan programa ang pamahalaan, kinakailangan ng agarang solusyon na mararamdaman ng mga mamamayan. Naniniwala siyang ang pag-alis ng VAT sa kuryente ay hindi lamang pagpapababa ng bayarin, kundi magpapalakas din ng lokal na ekonomiya dahil magkakaroon ng dagdag na kakayahan sa paggastos ang bawat pamilya. Hinimok din niya ang Department of Finance o DOF at ang Pangulo na sertipikahang urgent ang naturang panukalang batas upang mapabilis ang pagpasa nito sa Kongreso.
Dagdag pa rito ay minungkahi niyang habang hinihintay pa ang pagsasabatas, maaaring agad magpatupad ang DSWD ng tulong pinansyal o reimbursement program sa mga pamilyang nagbabayad ng kuryente bilang pansamantalang ginhawa. Kaugnay naman sa ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaloob ng pamahalaan ng kuryente sa mahigit 1 milyong kabahayan sa loob ng susunod na 3 taon gamit ang solar power system kung saan ang makabagong teknolohiya at malinis na enerhiya mula sa solar, hangin at natural gas upang maging mas matatag at environment-friendly ang power supply ng bansa. Bagamat magkaiba ang pamamaraan, kapwa nakatuon ang mungkahi ng kongresista at ng Pangulo sa pagpapagaan ng pasaning dulot ng mataas na singil sa kuryente. Ang panukalang ito ng kongresista ay nakasentro sa agarang ginhawang mararamdaman ng mga konsumer sa pamamagitan ng pagtanggal ng buwis at direktang ayuda. Samantala, ang programa ng Pangulo ay nakatuon sa pangmatagalang solusyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng renewable energy access. Kung may sasakatuparan ang parehong layunin, maaaring maging balanseng tugon ito sa krisis sa kuryente. Isang kombinasyon ng agarang tulong sa kasalukuyan at matatag na supply ng enerhiya para sa hinaharap. Sa ganitong paraan, parehong matutugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan at ang layunin ng pamahalaan para sa mas mura, malinis at maasahang kuryente sa buong bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, nananawagan ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang pansin ang mga hinaing ng mga tsuper at operator, kabilang ang pagbibigay parangal sa mga natatanging tsuper at pagsusuri sa mga umiiral na patakaran sa transportasyon. Tunghayan ang ulat mula rito. Ito po ang ating kahilingan kay Secretary Vince Dizon pa po ito naka-address. Permado po ito ng mga national leader na yung pong 280,000 na subsidy ay sana po kagalang-galang na Pangulo ay magiging 500,000 po ang ibibigay nyo para sa mga electric vehicle. Ito ay ayon kay Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP President Orlando Marquez. Ipaparating nila sa Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Bigor Mendoza II ang kahalagahan ng naturang programa. Kabilang din sa kanilang panawagan ang pagtatalakay sa mga umiiral na issue tulad ng mataas na multa at parusa sa ilalim ng Joint Administration Order na anilay sumasalungat sa umiiral na batas na RA 4136 o Land Transportation Traffic Code. Dagdag pa rito, nananawagan ng LTOP ng masusing pag-aaral sa pagpapatuloy na pagdami ng mga motor taxi na nagdudulot ng masikip na daloy na trapiko at panganib sa mga lansangan. Umaasa ang grupo na personal na mapapakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga hinaing bilang bahagi ng pangakong walang maiiwanan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya naman sa isinagawang pagpupulong kasama ang iba't ibang lider ng pambansang transportasyon tulad ng Stop and Go Coalition, FEDUDAP at UB Express NAFU-VEXI. Layunin ng pagpupulong na pag-isahin ang kanilang paninindigan sa mga isyong kinakaharap ng sektor ng pampublikong transportasyon. Tinalakay din nila ang mungkahing pagpapalabas ng decal sticker bilang pagkakakilanlan ng mga lehitimong rehistradong sasakyan. Bukod dito, tinalakay rin ang kawalan ng malinaw na alokasyon ng road user tax na taon-taon nilang binabayaran at kung saan napupunta ang pondong dapat sanay nakalaan para sa mga pampublikong sasakyan. Bahagi rin ng kanilang hakbang ang panawagan sa mga otoridad na magkaroon muna ng konsultasyon o pampublikong pagdinig bago ipatupad ang anumang taas singil sa mga toll fee. Iminungkahi ng LTOP na magkaroon din ng pambansang parangal sa natatanging tsuper. Ito ay sa pangunguna ng DOTR at LTFRB bilang pagkilala sa mga huwarang tsuper sa buong bansa.
Hiniling din nila sa pamahalaan na pag-aralan muli at tuluyang amyendahan o buwagin ang mga patakarang labis na nagpapahirap sa mga driver at operator gaya ng JAW na nagtatakda ng sobrang taas na multa. Isinusulong din nila ang pagkakaroon ng scholarship program para sa mga anak ng mga tsuper sa pamamagitan ng TESDA bilang hakbang tungo sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Nananawagan din sila na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa operasyon ng mga motor taxi upang maiwasan ang kaguluhan sa trapiko at aksidente sa kalsada. Muli, mariin nilang hiniling na ang anumang pagbabago sa toll fee ay dumadaan sa due process at konsultasyon ng sektor na direktang naapektuhan nito. Sa kabuuan, iginiit ng LTAP at ng mga kasaping transport group na ang kanilang mga panawagan ay hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi para sa kaayusan, kaligtasan at kabutihan ng buong sektor ng pampublikong transportasyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. MMDA, DOTR at PNP nagsanib puwersa sa paghahanda ngayong undas. Philippine Navy nasabat ang 17.5 million pesos na halaga ng smuggled cigarette sa Basilan. Star-studded shoot of Asia basketball game gaganapin na ngayong linggo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.